Salve, ciao, buongiorno, good morning po sa lahat dyan po sa ating church sa Batasan. Praise the Lord. And I'm so glad to be with you today live from, recorded live from Padova, Italy. And I'm so happy na ang ating pong church ay patuloy na lumalago at tumitibay. Praise the Lord. Siyempre sa pangunguna at ika nga ay pagsisikap ni Pastor Rod Santiago. Thank you, Pastor Rod. And Pastor Charles Chukon, thank you sa inyong pagsisikap din dyan. And siyempre, sa lahat po ng mga elders po natin, mga department heads po natin, na mas lalo pong nagiging masigasig at nagiging ika nga active, no, sa lahat ng mga ginagawa natin diyan at mga kailangan gawin, gampanan sa church po natin. Thank you sa ating pong mga ladies and men, sa ating mga youth. Thank you sa inyo pong cooperation at sa inyong tulong maging sa mga outreach team natin, sa lahat ng mga departments natin. Yung ating music department, Asher sa Nazareth, thank you for doing what the Lord had told you to do. And at the same time, siyempre sa ating mga Sunday schools, no? Ang ganda ng kanilang mga presentations. And I enjoy your Father's Day tribute. And kahit wala ako doon, kumbaga I'm happy na ang bawat isa nag-enjoy. Praise the Lord. And siyempre masaya din ako na si Pastor Rod ay makapunta rin po dito sa Italy and magpalitan po kami at isang linggo po ay magkakasama kami rito, one Sunday. So wala kaming dalawa dyan sa Batasan for that Sunday. But anyway, on the next Sunday, ako naman po ang nandyan. At si Pastor Rod naman ang magpatuloy po dito sa Italia ng kung ano man po ang mga dapat gawin po rito. And siyempre, maganda naman ang punta ni Pastor Rod, although may plus or minus po. Summer na po ngayon dito at hindi na po malamig. Hindi mo na maranasan, Pastor Rod, yung lamig ng Europa, kundi kasing init na ng Pilipinas. I do not know kasi meron din pong family camp sa Germany. So most probably po ay maabutan po yun ni Pastor Rod kasi August po yun. And that is also summer. Pero alam naman natin mga kapatid na hindi na po maintindihan ng ating mundo sa ngayon. Alam niyo po ba na kahit ang London ay nagtala po ng 60 degrees, no? And ang Espanya po ngayon ay nasa mahigit 40. Ang Greece po ay mahigit din po 40 sa ngayon, which bihira po nila itong maranasan. Ano po, at marami na pong namamatay ngayon doon sa Greece dahil po sa umakyat sila ng mga bundok, nag-trekking, nag-hiking. And mataas po ang temperatura, masyadong mainit kahit nga dito madaling araw mainit po, no? At nag-electric pa na po kami rito, no? So anyway, thank you for everyone, and sa ating pong mga bisita, I greet you in the name of Jesus Christ. Sa ating pong mga online viewers at siyempre sa lahat ng mga ika nga ay mababait nating mga brothers and sisters sa Batasan Church at sa lahat po naka-online po sa atin, I greet you in the name of Jesus Christ. So medyo okay naman po ang kalagayan dito sa Italy at ako po ay masaya na meron din po kami mga activities po dito. So hopefully may ma-invite po kami sa church. Kahapon po ay gumala kami doon sa sentro, no? Sentro sa atin, sentro po dito pag nag-pronounce sila. Ay marami naman kami nakausap ng mga Pilipino, nakausap ko yung kanilang mga karanasan, kasaysayan ng buhay, paano sila nakapunta sa Italia. And so ito po ay nakapagbigay din po sa atin ng idea ano ba ang buhay dito sa Europa. At most of the time nababago po talaga ang kultura
ng isang tao kapag napunta rin po siya sa ibang kultura din po. Nag-a-adapt po, nag-a-adjust. So, meron pong plus, meron pong minus, ika nga, may pros, may cons na ang buhay po dito sa Italia. So, it doesn't mean that if you're here, it's all good, no? At nasa atin din po, no, na kumbaga dito ko na naintindihan na all things can come to you but it's up to you o kung paano ka ika nga, paano ka mag-behave, paano ka mag-adapt, no? Paano mo tanggapin ang mga sitwasyon. And dito po sa Italia, kung tutusin, marami naman pong marami kang pagkakitaan. However, dito po mga Pilipina, kapag masipag lang, hindi po talaga mawawala ng trabaho. No? Kasi ang gusto po ng mga Italiano rito, actually, lalo na sa mga matatanda, ang mag-alaga ay mga Pilipino. No? Iba po talaga ang, meron nga po dito, nakausap ko. Kwento tayo saglit, nakausap ko, kumbaga, ang trabaho niya lang samahan niya lang tulog yung matanda. Oo. Alam niyo ba kung magkano sweldo niya? 1,600 euro. Gabi lang yung trabaho niya, pupunta lang siya doon, lulutuan niya kumbaga, papakainin niya sa gabi and then sabay sila tulog. Sasabayan niya lang tulog yung matanda. Lalaki yun lalaki din po siyempre yung matanda. And kasi dito iniiwan na lang ng mga anak, yung mga magulang nila, ayaw nila maistorbo, no? Ayaw nila maistorbo, so babayad na lang sila, iwanan nila sa malalaking mga bahay nila. Bahala sila sa buhay din nila, and then bayaran lang kung sino yung mag-aalaga dito. So yun yung pagkakaiba ng Pilipino sa taga rito, sa Europa. Kasi nga sa atin ay mahal na mahal natin yung ating mga magulang at to the last point, gusto natin silang alagaan at makasama. Although hindi naman 100%, pero mataas pong porsyento. Dito po talaga, kung sa Pilipinas ay 80% ng mga Pilipino gusto nilang alagaan pa ang kanilang magulang sa pagtanda at nirerespeto nila, ginagalang nila hanggang sa pagtanda. Dito po, baligtad po yun. 20% lang pong may ganun dito. So, hindi po maganda para sa mga matatanda po rito. No? And dito po ay mga Pilipino. So imagine ka, and then kinabukasan, babalik siya 2 oras. May 2 oras siya everyday sa morning para lutuan at bigyan na makaalmusal, no? Samahan sa pagdala ng paglakad-lakad sa labas. 2,000 euro na ang sweldo. Kasi plus 500 euro pa no? So anyway, hindi lahat ay maganda ang kalagayan po dito. Meron pong mabuti. Pero isa po sa akin na po ang tao po dito ay sobrang busy na medyo kinakapos na po sila sa panahon para alalahanin ang isang bahagi ng kanilang buhay, which is the most important thing, ang kaluluwa. Nasabi pa nga ng ating Panginoon, what shall profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? At isa pa dyan, sabi pa nga ng ating Panginoon na, ito po, what shall a man give in exchange of his soul? Kahit euro pa yan, kahit mansion pa yan, kahit kotse na mamahalin pa yan, kahit ari-arian ba, properties pa yan, mga kapatid, wala pong sapat na bagay sa mundong ito ang kaya mong ipalit sa iyong kaligtasan at sa iyong kaluluwa. So mga minamahal, okay na po tayo dyan sa buhay natin sa Pilipinas. Ano po? And kahit pa paano nabubuhay ka. Pero siyempre kapag pwede namang umasenso, why not? No? But huwag po nating kalimutan na ang lahat ng bagay na yan ay sa pamagitan at dahil sa ating Panginoong Hesus at dahil dyan, magpaglingkuran natin siya the more na kung tayo ay nabibless at tayo po ay nagkakaroon ng mas maraming mga biyaya, the more nating paglingkuran ang ating provider, which is Jesus Christ. Amen? So, siyempre po, thank you sa mga patuloy pong tumutulong po sa atin and I also encourage you na magbigay din po kayo ng special offerings ninyo para kay Pastor Rod para may pangbaon. Alam naman ninyo mga kapatid na
kaming mga Filipino missionaries. Missionaries na rin ang kategorya namin ano po, pero hindi naman po yung talagang official na missionary. So since that you are sent in a mission, you are a missionary anyway. Hindi po ano, yung amin pong budget parang ano lang po ito. Pamasahe lang ng American na missionary, kung tutuusin, no. So or baka nga wala pa sa bahay nila, no. So anyway, nagpapasalamat din po ako dito sa Italia dahil nga po kay Pastor Victor at kay Sister Jenny na sumusuporta po sa akin, no. Halos lahat gusto din nilang i-provide ako, siyempre ako naawa din sa kanila dahil siyempre may mga buhay din po silang kailangang tustusan, ano po, mga anak din nila. So, ang mga anak naman nila may mga trabaho, pero siyempre iba po yung nagsisikap ka tapos meron ka rin pong sarili mong ipon, ano po. And siyempre ngayon bawas yan dahil nga nandito ako. And they all provided also, they provide everything na namimilit lang ako minsan kasi nahiya din ako na sila po ang gumagastos din po sa akin dito. So anyway, salamat sa kahit sa akin pag-alis, ano. Thank you Attorney Aton sa inyong pabaon na malaking tulong po 'yon sa mga airport kasi hindi po masyadong tinatanggap ang euro sa ibang airport kundi US dollar po, no. So anyway, siyempre binabati ko po ang aking amore Sister Tata and mga kiddos, my kids, Mr. Barbie and Gideon and every one of you. So, hindi ko na kayo lahat ma-mention. Siyempre, maubos pong oras natin. 12 minutes na po yung akin na-consume dahil lang sa pangungumusta at sa aking kwento. But anyway, mga kapatid, ngayon po ay we are on the lesson 5. Sabi ko nga, nakalampas na po tayo ng ating wilderness journey. Thank God at wala pong naiwan sa wilderness at lahat po tayo ngayon ay tatawid na po sa Jordan River at papunta na po sa Promised Land. So, praise God. And nakatawid po tayo sa wilderness journey. All right. So, ito po ang ating lesson for today. Lesson 5 na po tayo, a nation divided and then restored. Tatapos na po tayo ng Old Testament. So, very straightforward na po ang ating pag-usapan ngayon at lahat naman ng mga bagay na ito ay para po sa ating ikalago, maintindihan po natin. And by the way, thank you sa ating mga multimedia, Sister Hershia, Sister Nieben. Thank you sa inyong walang humpay na serbisyo sa ating pong church. Praise the Lord. And ito po ang chart na meron po tayo na ipakita sa inyo at nagtapos po tayo nung last time sa kamatayan ni Moses in Mount Nebo at pinakita ko po sa inyo yung view from Mount Nebo to the Promised Land at pinakita na lamang ng Diyos kay Moses, although na si Moses ay nakiusap na sana ay siya po ay pagbigyan ng Diyos. However, hindi po ito nangyari at bagkus ang pinakyat na lamang siya sa bundok at pinakita sa kanya. So nung namatay si Moses, ang leadership ay pinasa kay Joshua. Ayan, napunta po kay Joshua at siya po ay kung paano nirespeto ng mga tao si Moises, ganon din po ang pagrespeto nila kay Joshua. In fact, sabi pa nga parang ginawa na ng Diyos si Moises kasi parang ginawang parang Diyos. Saglit lang po I don't know kung hindi. Okay. Parang Diyos sa mata ng Israel, ganon din po, no? Si Joshua, no? And tumawid na po sila at kung inyong maalala, ito po ay na-conquer na po nila. Tumawid po sila sa River Jordan
And napakalawak po nito ng River Jordan, pero may time naman pong makitid po ito. Pagka ito po ay during between April to June, ito po ay malapad dahil ito po ay maraming tubig, no? Maulan po kasi yung mga panahon na yon. At the time na nag-cross sila sa Jordan, ito po ay lumawak at malalim, no? Malalim po ito kapag lumawak po ang tubig kasi nga siyempre pababa po ito, no? And sa dami ng panahon, ano po, pwede naman tumawid na parang batis na lang ito kay ilog na maliit. Eh, pinadaan sila ng Diyos doon sa mga panahon na kumbaga matindi po yung ulan, ano po, at nagbaha, no, may baha talaga at malawak po ang tubig. So, I think God has a purpose, no? At makita po natin dito, isang katotohanan na gusto ko pong i-share sa inyo. That as far as God's plan is concerned, ang lahat ng bagay ay gusto niyang ibigay sa atin. No? As far as our future is concerned, it is certain God is going to give us a future na may sense, no? Na tinatawag, no? You have an expected end, and when you say expected end, that means you have a very fruitful and successful end. Yun po yung plano ng Diyos. However, sa lahat po ng ating nakikita, never at one time na ang Diyos ay nagbigay ng mga ganong kalaking reward sa hindi nagsisikap. Ayan. So, kailangan po ay una ay nananampalataya tayo sa Diyos. Pangalawa ay gumagawa tayo ng ating parte. Ginagawa po natin ang lahat ng ating makaya para po sa asenso po or sa pagiging successful, whether personal, by family, in work, or even in the ministry or in the church. So there is no way that you will just only kneel down and pray and pray and pray and pray without going out or without doing something para po sa ikalago ng ministry mo o ng gawain mo. So it doesn't add up, mga kapatid, na mag-rely lang tayo sa Diyos, then sabihin natin na bahala na si Lord. Wrong, no? Because it is true that we need to believe as if it all depends on God, but we need to work, sabi pa nga, as if it depends on us. No? Kasi kung makita po natin, may mga kanya-kanya pong resulta ang trabaho ng bawat mga pastor. But they all prayed. I believe, mga kapatid, na lahat ng pastor nagpipray, lahat ng pastor nagmi-meditate, lahat ng pastor nagfa-fasting. No? And lahat ng yan, mga kapatid, ay given yan. However, bakit may iba-ibang level ng achievements at ika nga ay ministering? It's because kanya-kanya din po tayo ng diskarte, ika nga, no? Kanya-kanya din po tayo ng sipag, kanya-kanya din po tayong pananaw, no? Kung may vision ka, you do the vision, you work out for your vision, and that's it, no? So mga kapatid, tanda natin na before they crossed Jordan, they have to believe in God. Now, again, uulitin ko lang ang aking binabanggit before na nung sa kanilang journey from Egypt to the Promised Land, mga kapatid, ay dalawang beses po sila tumawid sa tinatawag na body of water. One is the Red Sea and the other one is the River Jordan. Pero doon sa Red Sea, ay ang ginawa ng Diyos, pinahataw niya kay Moses muna ang tubig na sa tungkod at ito'y nahawi. At dumaan sila, kitang-kita na nila, nahawi na, dumaan sila. Well, that's very practical, that's very logical, I mean, dahil wala pang pananampalatayang Israel, gusto ng Diyos ma-develop muna yung kanilang pananampalataya. And the reason why na tumagal pa, instead of 11 days journey, tumagal pa sila ng 40 days doon sa wilderness, ay dahil nga po sa hindi sila nagtitiwala at nananampalataya sa Diyos na nagligtas po sa kanila. Yun po yung problema, no? Na as far as God is concerned, maybe God is asking, why can't you not believe on me? Why can't you not trust me? No?
Yun ang palaging siguro masasabi sa atin ng Panginoon. Nandiyan na ang lahat. Bakit ayaw niyong maniwala? Bakit ayaw niyong magtiwala? No? Nagpapanik tayo sa mga bagay-bagay. Pag wala na tayong magawa, nagpapanik tayo. At ang pagpapanik natin, nagre-resulta ng mga maling diskarte. At ang mga maling diskarte, nagre-resulta ng problema. At ang problema ay nagre-resulta ng hindi pagkakaunawaan, lalo na sa mag-asawa. O kaya ay kahit sa trabaho pa. No? At yan po ay magsisimula ang hindi magandang pag-break up ng relationship or whatever. At away pamilya, away magkapatid, away mag-asawa, away sa boss mo, So ganun po yung mga cycle, no. However, when it comes to God na inaano ng Panginoon sa atin, nangako ako sabi ng Diyos, no. Nangako ako, tapos bakit ayaw mong paniwalaan? Sometimes it's good to say I believe in God, is very easy. But to put your trust in Him that God is able to do things, yun pong mahirap. Mahirap po talaga mga kapatid. Ano po? Madaling sabihin. However, nakakross pa sila. Pero this time, iba naman po ang sabi ng Panginoon. Ang sabi ng Panginoon sa kanila, paunahin mo mga saserdote, magbitbit sila ng Ark of the Covenant, at pagkatapos hahakbang sila sa tubig. This time, hindi po hinawi ang tubig muna bago sila naghakbang. May tubig po yon at malalim po yon, pero naghakbang sila doon sa pangpang, at paghakbang nila, one thing that happens is unti-unting umaatras ang tubig, paghakbang atras ang tubig, paghakbang atras ang tubig, paghakbang atras ang tubig, hanggang sa makatawid sila. So dito makita natin how God deals with us sometimes, brethren. He needs us to trust Him 100%. And kung makita ninyo, kung ano ang action mo, yun din ang ibigay sa iyo ng Diyos. Kung ano ang pananampalataya mo, yun din ang ibigay sa iyo ng Diyos. No, there is no limit with God. There is no question with God. There is no question what God can do. There is no question what God is going to do for you. But the question is your faith. Do you believe on it? Do you trust Him 100%? At dito makita natin pa, bawat akbang isa, hindi yung paghakbang, dire-diretsong tubig kaagad. Hindi bawat akbang umaatras ang tubig, bawat akbang umaatras ang tubig. At dito mga kapatid ay nakatawid po ang lahat ng Israel. And makita po natin mga kapatid na ang Diyos ay naglagay po ng memorial in remembrance. Sabi niya kay Joshua, pakunin mo ng ang mga elders, bawat prinsipe ng tribo ay kumuha ng isang bato at ilalagay niyo yan sa lugar na aking sasabihin. At kapag, sabi niya, yan ay magiging remembrance, na kapag nagtanong ang inyong mga anak, sasabihin ninyo, ito ay tanda at memorial ng pagtawid namin sa ilog na tuyo. In a dry land, in a dry way. Now, natuyo ang ilog dahil sa kanila, pinadaan sila ng Diyos, at yun ay memorial. Now, you can always think that memorial is very important because it's visual, it is historical, and ang pinakamaganda rito is that it become a witness of God's faithfulness, of God's goodness. Pero bakit kailangan maglagay ng Diyos ng ganong mga bagay? Because it is always been our nature na we are forgetful of God's goodness. Makita ninyo ang Israel, ang dami ng ginawa ng Diyos sa kanila. Naalala ba nila ang Diyos? Naalala ba nila mga kabutihan ng Diyos? Pagdating ng problema, hindi na. Yun yung problema natin eh. Pagka magandang ginawa sa atin ng Diyos, puri tayo na puri. Thank God, praise the Lord. Pero pagka hindi na maganda, parang tinatanong mo na ang Diyos at parang nagdududa ka na sa Panginoon, no? At pati sa iyong pananampalataya. And ito po ay ang resulta nga, hindi nga nakatawid ang Israel dahil nga po sa kanilang disbelief or unbelief na kung tawagin. And so, nung nakatawid na sila sa Jordan, ay nakonquer po nila ang buong Kanaan, nagsimula po sa Jericho. At alam naman natin kung anong nangyari sa Jericho, doon po nila nakilala si Rahab at si Rahab, sorry.
Si Rahab po ay nagligtas ng mga spies na pinadala doon sa Jericho, at si Rahab po ay isa sa mga sinundan ng lineage ni Jesus Christ, no? At hanggang po pagka maano po natin, si Rahab po ang isa sa ginamit ng Diyos doon sa hanggang sa Messiah, no, lineage ni Jesus Christ. Now, after that, mga kapatid, ay pinamunuan po sila nung nakatawid na po sila, namatay na po si Joshua, ay judges na po ang namamahala. Judges dahil sila po ay tinawag ng Diyos specifically to judge Israel and to lead Israel. So ang lahat ng mga instructions came from God through the judges, and judges will tell it to the people and they will do it according to God's way. Pero meron pong mga hindi magandang ika nga ay background or nangyari sa mga judges natin. Ano, hindi po lahat ay nagiging maganda. Ano po? And isa rin po diyan ay na nagiging mabuti at kumbaga ay nagiging prominent ang pangalan ay si Gideon. Si Gideon ay alam naman natin, mga kapatid, isang tao na parang sabi niya nga, we are lowly, I came from a poor family, nagtitressing lang siya, naggigiik lang siya nung ang Diyos ay tumawag sa kanya at sinabihan siya na i-lead niya ang Israel. At sabi niya, sino ba ako? No? I am lowly, we are poor, our family is the smallest in Israel. Yun po ang sabi ni Gideon. Pero alam natin kung ano ang mga nangyari kay Gideon, mga kapatid, no? Siya ay nagdala ng Israel sa isang tagumpay, and he was able to defeat thousands by just only the 300, na kung saan ay 20,000 sila. Sabi ng Diyos, sobrang dami nyo, pero hundreds of thousands ang almost 100,000 or more ang kalaban. 20,000 sila. Sabi ng Diyos, dami nyo pa. Hanggang naging 10,000, dami nyo pa. Hanggang naging 500, ang dami pa rin, sabi ng Diyos. At ginawa ulit ang isa pang pagsubok, at doon ay 300 na lang ang nakuha, at yan po ang tinatawag na the 300, no, ni Gideon. At ang 300 na yon, mga kapatid, ay nagtalo ng thousands of soldiers ng mga Amalekites, I think. Now, after kay Gideon, isa pa sa mga nagiging prominent na judge ay si Samson. At siyempre na alam naman natin si Samson hindi po nakinig sa Panginoon kahit siya po ay may covenant sa kanyang buhok. Ano po? So ang buhok ni Samson ay mahaba dahil yan po ay vow po yon ng mga tinatawag nating mga Nazarite. Okay, Nazarite. So they have a vow at pumupunta yan sila. Kaya may lugar yan na Nazareth because yung may mga vow, usually doon yan napupunta. Now, hindi yan sila magpapaputol ng buhok until na matapos yung kanilang vow o magawa nila ang kanilang vow, or ay kumbaga magiging matapos na yung mission. Ano po? So, si Samson, alam naman natin, mga kapatid, ang kanyang karanasan, pero sabi pa nga ng Biblia, siya po ay nagdusa ng kanyang sariling choices, no, sa sarili niyang pagpili, no. Ang dami namang mga kababaihan sa Israel, doon pa siya talaga sa mga Philistines na puro traidor ang mga yon, no, kalaban. Tingnan niyo hanggang ngayon, no, Palestine versus Israel, naglalaban. Doon pa nagsisimula, mga kapatid. Ano po, at medyo may katigasan din ng ulo itong si Samson dahil siguro dahil sobrang lakas niya, so yung kanyang pride tumaas din. Ano po? So minsan problema din yung sobra tayong pagbibiyayaan ng Diyos ng kagalingan. Ano po? Oo. Actually, maaring magiging sumpa mo ang magiging ang blessing mo, yun nga, di ba? Nung nakaraan nga nakapost ako, don't let your blessing be your cursing. Kasi minsan ang binigay sa atin ng Diyos na sobrang galing natin, sobrang masabi natin na supernatural natin, no? Ahead tayo kaysa iba,
better tayo kaysa iba, sometimes yun po yung magpapalaglag din po sa atin. Tingnan ninyo si Lucifer, ginawa siyang pinakagwapo, pinakamakapangyarihan, pinakataas, at malakas sa lahat ng mga anghel. Anong nangyari? Kahit siya ay hindi naging exempted sa pride. Anghel na po yun, ha? Anghel na po yun. Hindi siya naging exempted sa pride. So, sometimes hindi rin nakakatulong lalo pat kung hindi maayos ang iyong isip, ay hindi nakakatulong na sobrang dami mo ng kagalingan, mga sobrang galing mo, no? Magaling ka magturo, magaling ka mag-preach, magaling ka mag-music, magaling ka sa gitara, magaling ka sa pagkanta, magaling ka. Ingatan po natin yan. No? Lahat yan ay galing po sa Diyos. Wala pong isa sa atin na makapagsabi na dahil po sa atin, no? Sa ating kalakasan. Do not trust your arm, do not trust your mind, your heart. Ito pong mga bagay na ito, magre-remind lang po dapat sa atin mga kapatid na ang safest way to deal with this is to think that it all comes from God and you have to give it back to God. Yun po yung the best, no? Huwag po tayong mag-angat ng ating mga sarili at baka mamaya makalimutan po natin kung sino tayo at saan tayo galing. So, that had been my guidelines or even my guidance in whole of my ministry from the start. No, I always put in my mind, in my heart, this all because of God. This all belongs to God. This all should be given to God. All the glory belongs to God. No? To God be the glory. Ika nga, mga kapatid. Yun po yung ilagay natin sa ating isip. Kahit yumaman pa po kayo, I would love to see you become millionaires, mga kapatid. Or even billionaires kung hindi pa dumating ang ating Panginoon. Why not, mga kapatid? But I would be more happy kung makita ko kayong mas lalo kayong magiging humble, mas lalo kayong maging malakas, mas lalo kayong magiging submissive, pero kahit masyado kayong mayaman, pero masyado din naman kayong mapagpakumbaba. Ayun. So, ang humbleness po ay mahalaga po sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Some of you might have greater ministry, no? Malay ninyo, iba sa inyo, kayo yung ipadala dito sa Europa, di po ba? Yung iba sa inyo ay ipadala sa ibang bahagi ng Asia at magiging missionary kayo. Lalago po ang inyong mga gawain, lalago po ang inyong mga ministries. Two things na I would like to remind you. Number one is you must trace it back to God. You have to submit it to God and you have to put in your mind it all because of God. All right? Number two, yung mga mentors ninyo, yung tumulong sa inyo na lumago, yung tumulong sa inyo na ma-realize ninyo what is ministry, ma-realize ninyo what should be your character and your attitude in your ministry. Mahalaga po yun, mga kapatid. Because ungratefulness is one of the source of pride. Ayan, is a result of pride pala. Sorry. Ungratefulness is a result of pride. Yung taong nagturo sa'yo noon na wala ka pang alam, tapos nagturo sa'yo hanggang bandang huli, na hindi mo na siya maalala dahil ang feeling mo, ikaw naman niya ang nag-aaral ng sarili mo, ikaw yung nagpa-improve sa sarili mo, that's a wrong spirit. Yun po yun ay iwasan po natin. Ilan sa inyo ay pinipray ko na magkaroon ng mas malawak na mga ministry. Kahit mas malawak pa po sa batasan at mas marami pa pong churches ang ma-establish ninyo kaysa sa mga na-establish na po natin, mga kapatid, it doesn't matter to me, mga minamahal, tandaan nyo lang, kayo ay ginamit ng Diyos at magpasalamat po tayo sa oportunidad na yan. It is a great opportunity to be used by God. That's all. Opportunity lang. Opportunity na binigay sa atin ng Diyos. So, that means, mga kapatid, binayaran ni Samson ang kanyang pagiging proud din at hindi nakikinig sa magulang, hindi nakikinig maging sa Diyos. At bininta niya ang kanyang covenant. At anong nangyari? Pati mata niya tuloy tinanggal, pati ang niya nagiging slave siya tuloy, imbis na siya ang maging leader ng Israel, slave siya ngayon ng mga Philistines. Pero gusto niya makabawi at dahil nga dyan ay binalik sa kanya ng Diyos ang kalakasan dahil lumaban na ulit ang kanyang buhok for how many
nakalimutan ng mga Philistines na doon ang galing ang lakas ni Samson, no? Pero wag niyo subukan, ha? Wag kayong mga lalaki, ha? Wag kayong magpahaba ng buhok para masubukan niyo kung malakas kayo. Baka magmukha kayong mga adik. Now, tinulak ni Samson at sabi ng Biblia, ang napatay ni Samson kasi ginawa siyang pista, na may pista, ginawa siyang parang pinaka mga aliw ika nga, no? Entertainment, no? Si nagiging entertainment si Samson, item si Samson, pero dahil doon ay tinulak niyang dalawang poste at buong stadium ay bumagsak at nakapatay si Samson ng libo-libong Philistines, higit pa kaysa napatay niya nung siya ay buhay pa. Right? So, anyway, it's good for Samson. Nakarealize bandang huli. Ano po? Now, there are 15 judges all in all na nag-reign sa Israel at ang pinakapanghuli naman po dyan ay si Samuel. At ito pong si Samuel, alam naman natin kung paano naman po siya ipinanganak. Ano po, siya po isang miraculous baby. Hiningi siya ng kanyang ina na si Hannah at ang ano lang niya na basta mabuksan lang ang kanyang womb, ibigay niya sa Panginoon. At anong nangyari mga kapatid? Nung na-win na sa gatas, doon nahiwalay na sa gatas itong si Samuel, binigay siya kay Eli at siya ay lumaki doon sa templo or sa tabernakulo. Now, makita po natin mga kapatid, ang mga anak ni Eli ay hindi nagiging interesado sa gawain sa tabernakulo. In fact, dalawa sa kanyang anak ay pinatay ng Diyos. Pero si Samuel ang nagiging judge bandang huli ng buong Israel. So, sometimes mga kapatid ay medyo hindi rin maintindihan, pero marami pong pagkakataon nagiging problema po ng mga pastor ang kanila pong mga anak. And hopefully po ay magtulungan po tayo, no, sa mga anak po ng pastor. Magtulungan po tayo na sila po ay lumaki at lumago na may takot po sa Diyos. At kasi minsan sa busy na rin yung kanilang ama at ina sa gawain, sometimes medyo naghahanap din po sila, lalo pat masyadong strict ang pamamahay, naghahanap din po sila ng mga bagay na nakikita nila sa mundong ito. So isa po 'yan sa mga stress na meron and pressure that they are the children of a pastor or what, no? That also adds to the stress. At yan po ay pagtulong-tulungan po natin, no? At tayo po bilang magkakapatiran may malaking tulong po sa mga kabataang ito. Now, sa kay Samuel ay dumating po, marami pong mga bagay dito na nangyari at ang mga tao ay tumingin sa paligid at sabi nila, abay, ang mga tayo lang walang hari. Oh, sabi niya, bigyan nyo kami ng hari, bigyan mo kami ng hari. So umiyak doon si Samuel at sabi niya, bakit gusto nyo ba talaga ng ganun? Bakit ayaw nyo na pamahalaan kayo ng Diyos? Umiyak na umiyak si Samuel at sabi ng Diyos sa kanya, Samuel, wag kang umiyak. Sabi niya, hindi ikaw nireject nila, kundi ako. Sige, sabi niya, pumunta ka sa isang lugar at makakasalubong mo ang isang tao. Ang pangalan niya ay si Saul at siya ay i-ordain mo bilang hari ng Israel. At doon nga, mga kapatid, nakita ni Samuel si Saul na naghahanap ng kanyang nawalang donkey at doon ay inordinahan siya, binasbasan siya na maging hari ng Israel. Subalit, mga kapatid, ay si Saul ay hindi nagiging tapat din sa Diyos at parang ang kanyang puso ay malayo din sa Diyos. At nagiging jealous siya, nagiging envious siya, no? Tapos parang nagiging makasarili siya, tuloy naputol ang kanyang lahi at pati siya, no, hindi maganda ang kanyang naging kamatayan, no. In fact ay namatay siya sa kamay ng kalaban at susunugin pa nga dapat siya, no. So anyway, ang pumalit kay Saul, no, ay si David, no. And kahit si Saul ay first or second year pa lang ni Saul ay medyo alam niya na wala na ang Diyos sa kanya, ay si
David naman ay naordinahan na, no, bilang magiging hari. Pero si David naman ay hindi po nagmadali. He allowed God to have his way for the life of Saul. At kahit pinatay pa siya ni Saul, hindi niya talaga kahit anong gawin sa kanya ni Saul, no, ay hindi niya talaga ito ginantihan, no. In fact, si Joab nga gusto niya nang patayin si Saul. Nandoon na sila sa harap ni Saul eh. Pero ginawa na lang ni David ay kumuha na lamang siya ng laylayan ng damit ni Saul at sabi niya, wag mong galawin ang binasbasan ng Diyos, no. Touch not. Now, as the Lord said, touch not my anointed. So may matindi man itong ugali itong si Saul at wala na siya sa glory ng Diyos, nahulog na siya sa kamay ng Diyos, pero ito naman ang pagkakaiba ni David. Si David naman, sabi niya, yan ay binasbasan ng Diyos. Huwag mong galawin yan. Hayaan mo ang Diyos yan. So ngayon, anong nangyari? Ginamit niya lang. Sabi niya, Saul, king, mahal na hari, na gaano ba kagaling ang iyong mga tagabantay at ako'y nakalapit sa iyo. Subalit, sabi niya, hindi ko kinitil ang buhay mo. At nagsisi si Saul, pero after that, habol ng habol hanggang siya po ay nawala na at namatay po. At si David po ang naging hari. Pero ang pagkakaiba naman ni David, mga kapatid, hindi rin naman siya perfect. Marami rin siyang mga masasaklap na mga pagkakamali na ginawa. Pero ang isang pagkakaiba ni David is that si David is a champion of praise. He is a champion of worship. At makita ninyo mga kapatid kung gaano kahaba ang kanyang isinulat na awitin na nakasulat ngayon sa mga salmo. And makita din natin mga kapatid na si David kapag siya ay nakarealize ng kanyang kasalanan ay siya po ay nagsasubmit at siya po ay nagre-repent, no? Rather than magalit. So siya po ay ika nga ay sumusunod, no? At ang kanyang puso, judgment niya, sense of judgment niya, hindi po nagbabago kahit na siya po ay nahulog din sa kasalanan. Pero si David, mga kapatid, sinabi ng Panginoon, the man after God's own heart. No? Sabi ng Biblia, si David ay ang tao sa sunod sa puso ng Diyos. And ang anak ni David, sobrang dami ng anak ni David, so dahil din sa kanyang kasalanan, nagkakaroon ng away-away hanggang sa nagrebelde sa loob ng kanyang mga anak na sa panguna ni Solomon. At hindi lang yan, no? Ang daming rebellion din ang dinanas ni David. But at the end, he was given an honorable death and he rested with a good name, no, sa Panginoon. At ang kanyang anak kay Bathsheba, alam niyo, di ba, na ang anak ni Bathsheba na panganay kay David, pinatay ng Diyos yun. Ang pangalawa ay si King Solomon. Ay si Solomon at naging hari siya. At lumaki din siya sa, siguro naging paborito siyang anak ni David. At naging humble din at the beginning si Solomon. Nung tinanong siya ng Diyos kung anong gusto niya, ang kayamanan ba, or ano ba, kaharian, or what, ang sabi niya, bigyan mo ako ng kaalaman. And that's a very good bargain, ika nga, dahil binigay na sa kanya lahat ng mga hindi niya pinili, dahil pinili niya ang kaalaman ng Diyos. And he was able to write the Proverbs, the Ecclesiastes, and his own Song of Solomon. Alright? So, after kay Solomon, hindi rin nagiging mabuti si Solomon, by the way, no? At siya po ay nag-asawa ng mga prinsesa ng iba't ibang mga kaharian, no? And ang kanyang mga asawa ay nagdala sa kanya sa idolatry. Maaring hindi man siya nagsamba doon, pero itong malungkot, nagpagawa pa siya ng templo. Nakalain mo yun, ano? Nakalain mo yun na nagpagawa pa siya ng templo para sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Hindi man siya pumasok. So, lumalabas, hindi nga siya pusher naman itong si si Solomon, ano po? At doon naggalit talaga ang Diyos sa kanya at sabi niya, ikaw, sabi niya, dahil sa ginawa mo, hahatiin ko ang iyong kaharian, pero hindi sa iyong panahon because of David.
Wow, grabe, nirerespeto pa rin ng Panginoon si David. Dahil lang kay David, sa iyong amang si David, hindi ko gagawin yan habang ikaw ay buhay. Now, of all the kings, si Solomon lang ang naghari na ni minsan ay hindi po sumabak sa gera. Hindi po, wala pong, it's all peaceful. No? Solomon came from the word shalom, no? Shalomon. Ang ibig sabihin peace, no? Yun din po yung ibig sabihin ng Jerusalem. Ayan, Jerusalem or Jerusalem or the city of peace. Ayan. So ang pangalan niya ay Shalomon or Shalom meaning peace. So sa kanyang pag-aari, hindi po nagkaroon ng gulo ang Israel, no? In fact, lumawak ang kanyang kaharian at naging established na up to Ethiopia, posibly sa India pa or sa taas pa ng sa northern part, kilalang kilala po ang Israel at pumupunta lang ang mga tao para makita yung mga work of art ng idea ni Solomon. Makita ang templo at makausap siya dahil siya ang pinaka matalinong hari sa lahat. However, mga kapatid, no? Again, ang idolatry ay nagsira sa buhay ni Solomon. At ang kanyang assistant na si Jeroboam ay hinanting din niya at tumakas ito sa Egypt. At nung matapos na at namatay na si Solomon, ang pumalit sa kanya ay si Rehoboam na kanyang anak. At nung marinig ni Jeroboam na patay na si Solomon, bumalik siya sa Israel at kinausap si Rehoboam. Ang sabi ni Jeroboam, Jeroboam, yun po yung assistant ni Solomon. Rehoboam, yun po yung anak ni Solomon. At nung nagkausap sila, sinabi niya na ang iyong ama ay nagpabigat ng tudo sa bayan ng Israel. Kung maaari, tanggalan mo ng mga taxes ang mga tao or bawasan mo. Nakipagsangguni itong si Rehoboam, sa kanyang mga matatandang advisor. Sabi, pakinggan mo si Jeroboam. Pumunta naman siya doon sa mga batang advisor. Sabi niya, ay, naku, maniwala ka dyan sa mga pinagsasabi ni Jeroboam. Itong gawin mo, sabihin mo sa kanila, ang palad ng, ang bewang ng iyong ama ay, ang iyong palad pala ay mas makapal kaysa bewang ng iyong ama. At kung kayo ay nilatigo ng lubid, lalatiguin ko kayo ng scorpions. Yun ang sinabi. Kaya yun sabihin mo. At dahil dyan, nagrebelde itong si Jeroboam at natuloy ang sinabi ng propeta kay Solomon at maging sa harap ni Jeroboam na hinati sa dalawa ang kaharian. 10 ang ibinigay kay Jeroboam, 2 ang ibinigay kay Rehoboam. Yan po. At ang tawag po sa taas ay Northern Kingdom, which is called Israel because of the 10 tribes of Israel. And the lower part is Judah, which is the Southern Kingdom. No? And kasama niya rin po dyan ang tribo ni Benjamin. However, ang Israel ay nahulog sa matinding idolatry. Matindi. As in, no, mga kapatid, dito si Jeroboam hindi man lang natuto. No, kasi siya na kailangan ng mga tao pupunta pa sa Jerusalem. So para hindi na pumunta sa Jerusalem, abay gumawa siya ng paraan na ang tao dito lang, wag na pumunta doon sa Jerusalem. Dito na lang kayo sa Israel, dito sa Samaria na lang kayo pumunta. So naglagay siya ng mga altar doon. However, yung mga altar na yun ay mga idolatry or Diyos-Diyusan, mga kapatid. Pinadala ng Diyos ang mga propeta sa Israel na sina Prophet Jonah, Hosea, Amos, Elisha, and Elijah. Yun po yung mga propeta na pinadala po sa Israel. Kung makita po ninyo, Elisha, Elijah, nagpang-abot sila ni Ahab, di ba? Panahon ni Ahab at Jezebel. Yun po yun. However, at 721 BC, hindi na po kinaya ng Diyos ang idolatry ng bansang Israel, ay pinadala sila as captive doon po sa Assyria. Yan po ay nagiging captive sila doon, mga kapatid.
at hindi na po nakabalik. Ayun. May mga remnants pong bumalik. Yun po ang tinawag ng mga Samaritans. At yun ang dahilan kung bakit hindi na sila tinanggap ng mga Jewish na mga tao because ang mga Samaritans ay kumalat na, nag-asawa ng iba't ibang lahi at nung bumalik hindi na pure ng mga Hudyo. That is why ay hindi po maganda ang trato ng mga Jewish or Judah sa Samaria, which is Samaritans. And even Jesus Christ did not go to the kingdom, to the northern kingdom, mga kapatid. Dumaan lang siya pero hindi siya po nag-ministry doon. And ang Judah naman ay lahat ay sa ilalim ng mga anak ni David, no? Sa anak lang ni David lahat na nagiging hari. However, may mabuti, may masama, may mabuti, may iba mas lalo masama hanggang sa katapusan, mga kapatid. Hindi na po kinaya. Yun po yung mga panahon na nila Hezekiah, mga kapatid, and also ni Daniel, ni Shadrach, Meshach, or Abednego. Yun po yung dinala sila sa Babylonia at dinurog ng Babylon ang templo. Ikinuha ang lahat ng mga ari-arian at sinunog ang templo or ang Jerusalem, sinunog nila. Yun po yung sinasabi ng mga gamit sa templo na ininuman ni Belshazzar bago din sila ay pinadala ng Diyos ng kalaban na Medo Persia at nilusob sila at nahulog sa kamay ng mga Persians. So ito po 'yon, no? Na kumbaga ginamit sila ng Diyos para parusahan ang mga anak ng Diyos, pero hindi sila nakaligtas doon. That means it's still their choice. No? God allows them, but it's still their choice. Na kumbaga ay pahirapan itong pinili ng Diyos. So kahit pala inalaw ka ng Diyos na gamitin ka, or ang isang tao, or ang isang bagay, o ang isang kaharian, kagaya nito, para parusahan ang pinili ng Diyos, dito ang Israel, or posible sa mga anak ng Diyos. Kahit na sila pala ay hinayaan ng Diyos, pero pagbabayaran nila ang kanilang ginawa sa pinili ng Diyos, sa mga anak ng Diyos. Ayan, mga kapatid, so they cannot escape from that. And so, sa Judah, nagiging idolatros sila, and dito naman ay pinadala sa kanila si Isaiah, si Jeremiah, si Joel, si Nahum, si Micah, si Obadiah, si Zephaniah, si Habakkuk, si Ezekiel, at saka si Daniel. Sila po yung mga doon, no? Pinadala ng Diyos sa kanila na mga propeta. Pero again, naging captive ulit sila sa Babylon because of idolatry. So sometimes, mga kapatid, pwede pa ang mga personal sins na nagagawa, medyo napapalampas pa ng Diyos. Yung mga injustices, yung mga ng tao, no, murders or whatever, napapalampas pa ng Diyos. Pero pagdating sa idolatry, hindi usually pinapalampas ng ating Panginoon. Kaya po nagiging captive ang Israel on 586 BC. Ayan. So almost mga 600 years bago po si Kristo. Now, in between testaments, mga kapatid, ito na ngayon ang restoration ng mga remnants at si Zerubbabel nagiging gobernador ng Judah, at dahil po yan sa utos ng Assyrian Empire na si Darius ay na-restore po, no, ang templo sa pamamagitan po ni Ezra at saka ni Nehemiah. Yun na po yung restoration doon na binabasa po natin. At ang mga propeta pong pinadala ng Diyos para i-encourage ang buong Israel ay si Haggai, si Karaya, at saka si Malakay. At na-build po, ito yung, ang tawag po dito ay the Second Temple. Kasi the first temple ni Solomon ay sinira po ito ng Babylonia, and then the second temple was restored through the Persian Empire. Sa Persian Empire na po, na ito po ay naibalik, at diyan po ang second temple. Now, ang second temple ulit
ay nagkaroon ng mga sira, pero pinagawa ito ni Herod the Great. Si Herod the Great ay hindi po Hudyo. So hindi po kinonsider ng mga Hudyo ang pagpagawa ni Herod na nagiging third temple, hindi po kinonsider na third temple yon. Pero yun ang templo na napuntahan ni Jesus Christ. Yun yung templo na pinasukan ni Jesus Christ, nilinis niya at nakikita niya sa malayo na habang umiiyak siya at tumitingin siya sa isang propesiya at nagsasabi siya ng isang propesiya. Ito po yung templo ni Herod, Herod's temple. Pero hindi po ito kinonsider na third temple ng mga Hudyo or ng mga Pariseo, lalo na mga Saduseo, is because hindi po Hudyo itong si Herodes. Now, natapos na po ang Old Testament, and in between testaments po ay ang Old at ang New ay meron pong pagitan. Kung makita po rin nyo ang inyong mga Bible ay meron pong isang blankong papel sa pagitan po ng Malakay at saka ng New Testament, no, or Malakay and Matthew, or Old and New. Yan po ay 400 years in between. Yan po ay mula sa pamumuno ng Persia at hanggang namuno na po ang Greece, hanggang po sa ito ay pinamunuan na at nagiging Roman rule, and during the Roman rule Jesus Christ was born. Ayan. So there is that Old Testament canon, and then meron pong mga new religious groups na lumabas in between, no? Kasi nga bago niyan wala namang Parisiyong marinig, di po ba? Walang Saduseo. Pero dito sa New Testament, yun na ang nakaharap ng ating Panginoon. Sila ay mga scribes. Mga scribes, sila po yung nagsusulat para maglipat po ng old scripture sa bago na namang papyrus or whatever na ginagamit po nila para mailipat po ang old na scripture. Sila pong mga scribes. Then, na-develop po yung mga Pharisees na masyado pong stricto sa law, na yan po ay si Paul, galing po sa pagiging isang Pariseo, and saka yung mga Sadducees na sila naman ay mahilig sa luho ng Greece, pero sa law din sila, no? May alam din sila sa mga kasuguan ng Diyos, at religious leader din sila, pero they are leaning more on Greek culture. Ayan. And dito po in between ay nagkaroon po ng translation ng scriptures, Old Testament, sa Greek. Ayan. And then, lahat po ng New Testament natin ay Greek na po ang pagkasulat. Then there is a quest for knowledge dahil ang mga Grecians, alam naman ninyo, at mga Romans, mahilig po sila sa mga kaalaman, mga bagong kaalaman kung paano at ano na naman ang mga bago. In fact, yun nga nakapunta doon si Paul sa Mars Hill, di ba? At yung mga philosopher, sila ni Aristotle, sila ni Pythagoras, ang dami pong mga philosophers, no, sa mga panahon na ito, kaya ang knowledge ay nag-increase. Then, ang Greek ay nagiging universal language. And then, nagkaroon ng mga religious dissatisfaction itong mga tao dahil nga sa yung mga Pariseo at mga Saduseo, hindi naman talaga parang concern sa mga tao. Ano po? Gusto lang nila na ang tao sumunod lang sa kanila. And there is a persecution and dispersion, and nagkaroon ng rebellion. Ito yung Maccabean Revolt, mga kapatid. At itinatag o ginawa ang mga Roman roads na galing po sa Roma, papunta po sa lahat ng kanilang mga colonies. At alam niyo, itong lahat ay nag-pave or naglalagay ng daan, nagbukas ng daan para sa kay Kristo at sa kanyang mabuting balita. Dito po dumaan sa mga Roman roads si Apostol Pablo. Maging si Jesus Christ is under the Roman rule and he was crucified by the Roman soldiers, mga kapatid. And bago po tayo mapunta sa New Testament, ito po ang dispensations of time para makita po ninyo, mga kapatid, kapag pinag-aralan po ang Biblia, nahati po ito sa 7 dispensasyon. At ating pong makita, mga kapatid, na in every dispensation there is a law and there is a judgment. At isa na po rito, ang nauna ang innocence. Ito sa panahon ni Adan at saka ni Eva. At ang utos dito, wag kumain ng prutas, pero kumain sila.
ang judgment, expulsion, and disfellowship. Ito naman po ay pangalawa ay sumama at dumami ang kasama ng tao, kaya nilinis ng Diyos ang buong mundo at nagpili lamang siya ng isang pamilya, si Noah at ang tatlong anak niya na si Shem, si Ham, si Japhet at ang kanilang mga asawa na kasama sa arka. At itong arka na ito, mga kapatid, ang siyang naglagay, doon din nilagay ang lahat ng mga hayop na panimula ng mga panibagong hayop dito sa mundo natin, bagong pamilya, bagong henerasyon, bagong ika nga ay pananaw. However, hindi rin po nagiging garantiya dahil nga po nung maghiwalay, ang sabi ng Diyos, go and multiply and replenish the earth, ayaw nila maghiwalay. Kaya dito po ay tumayo po si Nimrod at nagpatayo sila ng tore na imbes na sila po ay magkalat at magkanya-kanyang buo sila, dala nila ang pagtuturo galing kay Noah, abay nagkaisa sila at ito po ang prelude or masabi po natin na first try ng diablo na manguna sa buong mundo. No? Pero ang sunod niyang try ay pagiging antichrist using all the technologies. Dito ay marami rin pong mga kaalaman ang nandito galing, maging po ang pagtuturo, ang Trinity, dito po galing yan, no? Ang mga idolatry, yung may mga God of the Sun, God of the God of War, God of dito po yung galing, no? Yung mga horoscopes po natin, dito rin po yung galing, mga tinatawag na pag-apekto ng mga bituin sa buhay mo, ayan, dito po yon, no? Mga seance, dito rin po yon, mga pagbabasa ng mga palad, ganyan, dito rin po yon, no? And dito po ay nagalit ang Diyos dahil ayaw nila maghiwalay. Dito naman binago ng Diyos ang lahat ng language. Kaya meron po tayong mga Japanese, English, Korean, Filipino, no, nagkalat na po sa kanya-kanyang mga lingwahe dahil hindi sila nagkakaintindihan. Yun po yung nangyari ngayon, nagkaroon ng confusion. And yan po ay pinadisperse sila ng Diyos. Now, when God wants us to turn back to Him, ang solusyon, ang unang ebidensya is speaking in another tongue, meaning you are restored back to God through the Spirit that gives you utterance. Ayan, yan po. Kaya po speaking in tongue ang evidence because that was also the curse when people disobeyed God and they were dispersed. Now, when God gathered His people back to Him, He started again with speaking in another tongue. Praise the Lord. And pang-apat po ay dispensation of promise, na ito pong si Abraham, dahil sumama ulit ang mga tao, dumaming na ang idolatry, dumami ang sumasamba sa Diyos-Diyusan, pinili niya po ang isang tao lang at yan po ay si Abraham at kanyang pong pinangakuan na magiging ama ng pananampalataya at magiging ama ng pangako, mga ama ng maraming bansa. So marami pong mga kwento po dito sa kay Abraham at yan po ay na discuss na natin ng mga nakaraan, pero dito po galing ang Israel, dito po galing ang lahat ng Arab nations, dito po galing yung lahat ng mga mayayaman ng mga bansa at maraming bansa, no, sa Middle East, no, pati ang bansang Israel dito po galing. Kaya magkakapatid lang po ang mga yan, ano, magpipinsan, magkakamag-anak. Kaya ngayon mayroong binubuo ang Arab League na tinatawag na Abraham Accord. Ayan, Abraham Accord. Ayun. So, kaya ang UAE ay naging friendly na sa Israel, ang ibang states ng Arab states ay naging friendly siya. Gusto nila sana magkaroon ng kapayapaan, kaya lang ayaw naman ng mga Hamas, ng mga Hezbollah, no, siyempre may mga ibang agenda yan, yung mga Iranians, kasi yan, mga Persians yan no, ang Iranians, mga Iranians, Persians po yun. Alright, and sa panglima po ay ang kasuguan ni Moises, yun po yung ating napag-aralan na mula po sila sa Egypt, no, at ang mga kasuguan ay nilagay po ng Panginoon sa kanila para maintindihan ang prinsipal ng Diyos. Kaya nga sinasabi ng mga tao, hindi po pwede na isantabi natin ang Old Testament, no?
Kasi ang Old Testament or the Law of Moses is our schoolmaster to Jesus Christ. Ayan. So siya po yung magtuturo sa atin na maintindihan natin si Kristo, maintindihan natin ang New Testament, maintindihan natin ang plan of God, maintindihan natin ang gospel. Dito po 'yon, no? Kaya nga mga kapatid, yung kahit na minsan sinasabi nila, yung tithes daw hindi naman nababasa sa New Testament. So bakit tayo magbibigay? Sa Old Testament, sa Law of Moses, mga kapatid, ito'y pinaliwanag bakit, no? Kaya yun ang schoolmaster natin. Bakit ka magbibigay? Yun po yung principle. So hindi po yun tinanggal ng Diyos because even before the law, there was already giving of tithes and offerings. Hindi po tinanggal na, wala pong may nagturo doon, no? Ngayon, babalik lang po sa panahon natin, no need na turuan ka. It must be the Holy Ghost within you. The Holy Ghost of God, no? Sa iyong puso ang magtuturo siya because it is just a restoration of the Melchizedek priesthood papunta po sa priesthood ni Jesus Christ which is also under the order of Melchizedek. In between is the Aaronic priesthood which under pa yan sa Melchizedek priesthood. Tayong lahat ay under sa Melchizedek priesthood, mga kapatid. And there is no need na turuang pa tayo kung tutuusin. No need because naintindihan na natin that the 10% is God's property. Yan po'y holy. Yan po'y it belongs to God. Yun po naintindihan natin sa schoolmaster natin. Ngayon, no need na para tayo ay turuan, mga kapatid. Now, it's by your heart. Whether you give your tithes or your offerings, it's by your heart. No, it doesn't, nobody can force you to do that, mga kapatid. Kahit ako, pastor ninyo ako, hindi. Kailan ba ako namimilit sa inyo na ikaw, tuturo kita, ikaw, hindi ka pa nagbigay ng ikaw po mo, ikaw, I never do that. Because I believe that giving comes from the heart. If you understand about giving, you give. If you understand ang mga bagay about holiness, you do holiness without even teaching you and one-on-one ka. Hindi kailangan. Amen? Hindi kailangan. Dahil may nagtuturo sa'yo. Yun yung Holy Ghost. Sabi niya, the Holy Ghost, the Comforter, the Holy Ghost, whom the Father will give in my name. The Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will give in my name. He shall teach you all things. The Holy Ghost will teach you. Amen? So no need. If you don't feel giving, don't give. Pero when you understand why you give, then give. Amen? With a cheerful heart. Praise the Lord. And so, dahil dyan, nagsimula na po ang church. Ang church, it started in the book of Acts. At ang gospel has been laid down when people ask, what shall we do? It was given in the book of Acts, chapter 2, verse 38. And it says, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. That's the gospel. And that's the fulfillment of Jesus, what Jesus said in John 3:5, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. So the gospel now is, the good news now is that you don't need to go to hell. You don't need to go to the punishment of God. You can be saved by repenting, by believing in Jesus Christ, by repenting of your sins, and by getting baptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins, and by receiving the Holy Ghost. Amen? Praise the Lord. And we are in this dispensation. We are on the last, in between the 6 and the 7. Patapos na po ang panahon na ibinigay ng Diyos sa atin. Papasok na po, patapos na po. Mga kapatid, sa aming mga mahal na bisita, it is now the time that you decide for Jesus. This is now the time that you need to give your life to Jesus Christ. Sa ating mga kapatiran, this is now the time to be serious in serving God. Hindi na ito panahon ng mga backsliding, hindi na itong panahon na manghina, hindi na itong panahon na gusto na nating magpahinga sa paglilingkod. No, it's not that. This is not the time, brethren. This is the time to renew your commitment to God. This is the time to renew your love and your spirit to God, mga kapatid. Restoration of your relationship to God. Ito na po yung panahon na ito.
Mga kapatid, huwag na po nating palampasin ang mga panahon at baka maiwan lang po tayo dahil nasa katapusan na po tayo ng ating kapanahunan. Praise God. Wala na lang po tayong oras, but I would like you to understand that God has a promise for us, and that is heaven, and that is when He comes, and when the church is ready, then the Lord will come, and then dadalhin niya po tayo doon sa kanyang pangako. Pero pagkatapos po niyan, gagawin niya po tayo mga saserdote at mga hari sa kanyang paghahari dito for 1,000 years until the end of the world. Mga kapatid, may pangako ang Diyos para sa atin. Kunting hirap, kunting tulak, kunting bata na lang ito, mga kapatid. Hallelujah, kunting sacrifice na lang ito. Huwag ninyong isipin ang hirap, huwag ninyong isipin ang mga bagay na sometimes ang inyong mga panahon, hindi nyo na mapagkasya ang inyong mga oras, but make a way for God. Make your Sunday the best for God. Hallelujah. Lumapit ka sa Diyos, itaas mo ang iyong mga kamay, purihin mo ang Diyos ng buong kalakasan, mga kapatid. This is now the time that you can restore back your relationship to God. You must not allow yourself to leave this place without the gift of the Holy Ghost, without the revelation of God, and without the decision to commit your life to Jesus Christ. Today, hallelujah, God is waiting for you. God bless you all. Ciao. Arrivederci. Goodbye. God bless you all.